Hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, i-game test natin itong isang bagong labas na mid-range smartphone ni Tecno, ang Tecno Pova 6 Pro. Maganda kaya to? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. Bago tayo mag-start, ito pala yung quick specifications si Tecno Pova 6 Pro. So, is out of the box na Android 14 na siya with iOS 14. Sa chipset, sad to say, naka MediaTek Dimensity 6080 siya. Meron siya octa-core CPU na merong clock speed na up to 2.4 GHz. Sa GPU, meron siyang Mali G57 MC2. So, wala siyang any upgrade when it comes sa chipset compare sa kanyang predecessor. Pareho lang. Pagdating naman sa battery, meron tayong 6,000 mAh na removable battery na support ang 70-watt fast charging. So, 5 games ating ititest: Genshin, COD, Asphalt 9, Mobile Legends, at Farlight 84. First, lalaroin natin is ML, at ito ang ating settings. So, HD mode naka-on, refresh rate super, graphics ultra naka-on ng outline and shadow, at syempre naka-full download ng resources. So, pagdating sa Mobile Legends, nakakatuwa na super smooth naman ang performance dyan ni Tecno Pova 6 Pro. Wala tayong experience sa any frame drops while playing ML dito sa smartphone na to. So, paniguradong may enjoy nyo maglaro ng ML dito sa Tecno Pova 6 Pro. Super smooth naman siya. So, next naman is Farlight 84. So, set natin yung settings niya. So, graphics ultra. Lalagin ulit tayo. Graphics, HDR lang pinakamataas. Frame rate extreme. At resolution natin nasa high. So, pagdating sa Farlight 84, sa pinakamataas sa settings yung sinet natin, maganda yung yung graphics sa mga J-Vlog, very detailed. Meron tayong mga slight frame drops na na-experience sa mataas sa settings, pero playable siya. So, syempre itong smartphone na to ay Farlight 84 edition din to, di ba? So, matik playable ng Farlight 84 dito sa smartphone na to. Pero yon, meron tayong mga slight frame drops sa high settings. At nakakalaro naman tayo so far. So, may enjoy nyo naman maglaro ng Farlight 84 dito sa smartphone na to. Playable naman siya. Battle Royale and multiplayer ng COD. So, ito ang ating settings. So, sad to say, dito sa COD, hindi pa naka-optimize pa rin yung chipset na 680, na 6080, graphics medium at frame rate high. So, pagdating sa COD multiplayer, maganda naman, playable naman siya dito sa Tecno Pova 6 Pro. Nakakalaro naman tayo na mabuti dito. Sa medium graphics nga lang, sad to say, ang pinakamataas niya. And ultra, high frame rate. Sad to say, hindi pa nga siya naka-optimize sa COD. Pero soon, magiging optimize naman yan mga J-Vlog. Kaya sa ganitong settings ay makakalaro naman tayo na mabuti, no frame drops at all, at okay ang performance niya.
So pagdating sa COD multiplayer, smooth siya mga ka-J-Vlog. Ayan. Kahit na medium graphics lang, maganda naman, mataas yung frame rate na available dito sa smartphone na to. So may enjoy nyo naman ang multiplayer dito ng walang kahirap-hirap. Playable siya. So, pagdating sa Asphalt 9, playable din. Dito yan sa Tecno Pova 6 Pro, maganda rin ang performance. So, next is Genshin. First is try nating iset sa pinakamataas na settings, of course. So, graphics high, 60 FPS. I-on natin yung motion blur. Low lang. So, makikita nyo naman, playable siya sa mataas na settings, mga ka-J-Vlog. Ayan. All goods. Malakas talaga tong 6080 na MediaTek. Mas maganda pa dito sa Tecno Pova 6 Pro is 12GB na ang RAM na ma-offer niya na solid for gaming talaga. So even na naka-on yung motion blur netong Genshin Impact ay playable po dito sa smartphone na to. So makakalaro kayo ng mabuti. Syempre, reminder lang na pag umiinit na yung smartphone, may tendency maka-experience tayo ng mga frame drops dito. Pag nag-overheat na siya, yun kasi nagre-resulta ng mga malalang frame drops yung overheating ng smartphone. Pero so far, so good naman ang ating paglalaro ng ng Genshin Impact dito sa Tecno Pova 6 Pro na naka-on yung motion blur. So, yun. Naka-focus talaga to for gaming, kaya expect nyo na kayang-kaya niya to ng walang kahirap-hirap. So, maganda rin ang performance niya sa Genshin Impact. So, yun mga ka-J-Vlog, yung ating game test dito sa Tecno Pova 6 Pro. So, nga itong smartphone na to, based sa kanyang presyo, is a mid-range smartphone. So, parang low mid-range smartphone itong si Tecno Pova 6 Pro. And based naman sa aking game test, ay playable naman lahat ng ating tinest. Even Genshin Impact, na-handle niya naman ng walang kahirap-hirap dito sa Tecno Pova 6 Pro. Kaya kung gaming talaga focus, magandang i-consider itong smartphone na to. Pero nalulungkot lang kasi ako na hindi sila nag-upgrade when it comes sa chipset. Dahil yung chipset na ito still yung chipset ng Tecno Pova 5 Pro. At I think yung major upgrade lang nila dito is yung RAM. Kasi 12GB of RAM to, 8GB of RAM ang Tecno Pova 5 Pro. So sana pati yung chipset is nilevel up nila para meron talagang huge difference when it comes sa 5 Pro. Pero sa chipset, 6080, still a powerful chipset, pero I think dapat nag-upgrade na sila. Kung gaming ang pag-uusapan, wala naman akong reklamo sa Tecno Pova 6 Pro. Wala naman tayong overheating na experience while playing. Lalo, quick reminder lang, overheating, nagdedepende rin yan sa room temperature. So, naglalaro tayo na naka-aircon, kaya kung iba yung setup nyo, kung nasa outdoor kayo, sa sikat ng araw, matik mas mabilis mag-overheat ang smartphone. So, nagdedepende sa room temperature, and syempre wala pong mga cooling fan ang mga smartphone. Kaya expect nyo, lahat naman ng smartphone umiinit. Depende na lang yan sa inyong paggamit. So, kung i-rate ko gaming performance nito, 1 ang lowest and ang highest. Ang score ko naman dito, mga J-Vlog, ay nasa 9.5. So, yun. Kung interesado rin kayo sa Tecno Pova 6 Pro, kung mag-alala, ilalagay ko po yung link nito sa description box.